Okay na, nakasetup na lahat ng andamyo doon sa taas. Yan. Oh. Squalang-squala oh. Ganda. May na talaga ako sa mat, huwag ako tanongin. Program natin yung 170. Ang dami ko natutunan ngayong umaga na ito mga kapalalig. Umagang-umaga pa lang inabusog ng aking utak sa kaalaman. Mahirap kasi yung yung close-minded kung tawagin na gusto mo lang yung alam mo lang yung gagawin. Ayaw mong tumanggap ng kumbaga ng ibang paraan. Yan, ibig sabihin pag pantay siya, nasa tamang hulog siya at yung paltada natin pantay din siya. Diba? Tama? Oo, tama. Galing mo. Alright. Kasi sabi niya, maglagay daw ng pinaka-terrace dito kasi sayang yung bintana ko dito sa kwarto. Diyan lalawit yun mga kapanalig. Maglalawit ng pinaka-terrace. Bakal lang, bakal. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV. Good morning mga kapanalig. Lamig na naman. Welcome na naman dito sa panibagong vlog. Dito lang naman iikot ang ating vlog ngayong morning na ito. Makapalampag. Mamaya lang ipagpapatuloy na namin yung trabaho doon sa loob ng bahay. Dahil nga po ginagawa yung part ng kwarto. Hinihintay lang namin si Kadedit. At si Daddy Oms ay pupunta raw mamaya dahil nakausap ko siya kagabi. At ayun, siya yung bahala sa pag-wiring mga kapanalig, no? So mamaya na-expect natin na magbabakbak na rin kami ng pader. Parang ayun, hindi na tayo mag-grinder sa ibang parte ng bahay. Para pag naibaon natin yung mga flexible hose, pwede na nating tapalan, so wala na magiging problema. At yun, bibili na rin tayo ng mga kung ano pang kailangan mamaya. Hintayin na lang natin, hindi ko alam kung anong oras dadating sila. At si paring Kanoy, sabi ni Utol, kung makakarating, pupunta rin daw mamaya. Iniisip ko pa kung maliligo ako eh. Ang lamig kasi. Pero si Utol gising na rin. Si Utol, Kautol, nandun sa taniman niya. At syempre gising na rin si Negs. Diba? Good morning mga kapanoy. Kailangan natin makahiram ng kabra kay tatay. Mamaya papasabay na lang tayo kay Kadede. Hello mga kapanot. Para maalis natin yung mga pako dito. At may salansa na maayos yung mga kahoy doon sa baba. Nalagyan mo tal? Patungan mo sa taas. Patungan. Pero may palitan. Sipag Anong oras pa lang Napakita ko lang ulit sa inyo yung natapos dito. Yan. Ito na po yung natapos sila kahapon. Napakaganda ng palitada. Mga eksperto ang dumali dyan. At ngayon tol, anong kanto dadaliin mo? Yan. Ito? Ito. Tapos si Kadede naman na itong pader, yung kanya. Ayaw na dumali ni Kadede ng kantuan eh. Kay Negs na lang daw yung mga kantuan kasi ang tiyaga ni Negs magkantuan. Ayan, at eto, sabi ni Negs, yung loob muna yung kakantuan niya. Itong labas hindi muna tol. Layout lang ako kasi walang tungtungan So discarded na lang nila ni Kadede kung paano maglalagay ng tungtungan para pati itong labas maano na tawag dito, madamay na sa kantuan. Gumagawa lang si Next ngayon mga kapanalig ng andamyo nakaposte dito aga niya nagising tapos nilagyan niya na ng mga pinakaandamyo. Lalagyan niya lang ng poste sa gitna para safe yung magpapalitada doon sa taas. Huwag lang natin patibayin para mag-visit lang. Patibayin mo naman. Kawawa naman yung tao. Excuse me. Para depende kay Kadede kung saan niya gusto, dito o dito magpalitada. No? Tapos si Kanegs, asikasuhin niya muna nga yung mga kantuhan natin. Sabihin pa rin kayo, pinaplanuhan nyo. Okay. Perfect! Yan. Yeah, pwede na natin siyang? Sana sukat na sukat siya. Oo. Gitna na ba? Hey! Yan, sukat na sukat Para sinukat nga Kaya nga sinukat niya. Ang galing mo Ano ang taas yun?
talian o di kay Matatapos po ba ngayon yung ano na yan, bintana na yan sa tingin mo? pag nag-out, tapos siguro O matagal kasi pag layout talaga eh, no? Tapos bibili pa kami ng semento. Kaya medyo malilate. Naubusan na kami ng semento kapwa. Ah, meron pa pala. isang sack may dyan pa. Siyempre sarado sa kantuan natin. O, kasya pa yan. Habang nagkakanto, bibili na ng ano, Oo. ng semento. Para mga palitadas pa rin ka din. Alright. Hanap lang tayo ng pako. May madaming pako dyan kaso wala nga lang tayong kabre. Tira pa tayo kay tatay mamaya. Parang ano lang naman kung pang-purma, pang-indami lang, yung mga pakong nagamit, pwede pa natin mag-ibig sa akin din naman yun. Oo. Pwede lang. Ang dami yan. Mga ilang kilo pa yan pag binaklas mo yung mga ano na yan. Pako. Paano ako dito, may ito pa ako mga tabla natin. Oo, sige. Nasaan yung tabla? Yung tubay ito lang na may exit ulit. Ilit natin din eh. Alin? Yung mga tubay ito lang na may exit yan. Ah, tabla? Pareho. Siguro yan. Ayos lang din next para hindi humimulay. Ipapako niya yung ano. Pagsasanibin niya yung bawat isa. Diba pare? Ay pare, Yes. tol? Yes. Perfect. Wala pang ligo-ligo yan. Diretso na trabaho. Mali ko sana kanina kasi sabi ko lamig. Ano eh? Sabi siya muna. Alright! Let's go! O, tawid ka. Dahan-dahan. Isa pa sa gitna din ito. Ano? Isa pa? Ipitin natin. Dali, hanap lang ako ng kahoy na karapat-dapat dyan para maging safe ang paggawa. Ito. Pwede yan. Sa tingin ko, sakto na to. Baka sobra pa nga. Ito. Atal. May pa ako lang. May tao ka pa? Yun lang. Kahit na lang siguro no. Tali mo na lang. Taligin lang natin. Sige ito no. Patak mo na to, patak. Okay, patak mo. Alright. Patak na. Taligin na lang natin. Sayang din naman to eh. Yung para hindi nag-aalangan yung ano. Tawag dito. Yung nagpapalitada, gumagalaw-galaw no. Tiba yan. Pag naputo na itong tali na to eh. Okay, tali mo lang ng itali. Pag naputo, dito silang dalawa sa baba. Yan, para talaga ano sila sanib. Matibay. Ago. So, bibili na lang kami ng semento sa may boundary. No? Anong oras pa kaya basyo rin? Kung mga ano pa yun, alas 8. Dahil nga pupunta ang daddy, ayun, syempre uunahin muna tong ano. Dito lang naman ako maglalagay ng saksakan eh. Dito. At saka dito. Pwede na, di ba? Dalawang side. Sakto, wala pa naman siyang palitada. Kaya pwede pang bakbakin. Parto lang naman eh. Nag-offer kasi sa akin ng daddy noon na pag sa electrical, kaya na raw namin yun. Pagtutulong-tulungan na lang. Yun si daddy na lang ang kinuha namin. Napakalaking tulong rin ni daddy talaga. Daming alam, no? Ano, tol? Kasya na pala eh. Kahit yung andami, oh, hindi na taasan. Abot na pala eh. Hindi mo may patungan na lang muna bago sa palitadaan. Oo. Tama. Sobrang ano. Pwede. Ano? Malambot ba? Hindi, yung... Kung baga sobra siyang dikit, pag sobrang dikit, hirap magpa. Hirap mag-abot na may... Kaya pala hirap na hirap siya. Layo, onte. Okay na. Ilihis mo lang dito pag ano, no? Buhatin mo. Kaya yan. Yan! O, di ba? Dito, madali. Pahirap ng pahirap. Okay na. Nakasetup na lahat ng andamyo doon sa taas. Yan. Ayan pa kasi ang isang kumakain ng oras, mga kapanalig, no? Yung paggagawa ng andamyo. Imbis na magsisimula na, ay gagawin nyo pa andamyo, di ba, tol? Yes! Kaya mas maganda na yung maaga pa lang, na-setup na. Para mamaya, maghahalo na lang, tapos rekta na. Tama yan, Pitik-pitik na. Ganyan yung trabaho ko dati, naalala ko talaga. Nakalimutan mo lang. Nakalimutan ko lang. Maganda kasi ano medyo malinis yung pagtatrabahuan. Pag marumi, parang ang sikip tignan, di ba? Oo. Di ka ba mahirapan mag ano dyan? Dahil sa tungkod? Igilid mo kaya? Okay lang? Gilid lang naman sa gilid. Oh, sige. Oo.
Yan, balikan lang natin yung ginawang kantuan dito ni Utol kahapon. Oh. Talim mo. Galing. Skwala yan. Oh. Skwala oh. Sabi? Oh. Skwalang-skwala oh. Ganda. Pakita mo. Ha? Pakita mo. Skwala yan oh. Ay. Oh. Skwalang-skwala. Ang tiyaga mo naman, tol. Ha? Skwalang-skwala iyo. Skwala eh. Mm. Skwala inagod eh. Medyo may bukol-bukol lang kaya may mga may ano parang may liwanag kayo nakikita. Oh. Manipis. Manipis na. Skwalang nga ano. Ba't ganoon? Ginalingan mo naman, tol. Sa kabila. Try natin sa kabila. Sa kabila. Nakapo. Skwala. Skwala, kaso lang may mga ano lang yung mga yung tawag dito. Yung pag nag-ano dito nagpapalitada, natatalsikan. Kaya nagkakaroon ng maliit-liit na ano. Pero skwala yan. Pag nilinis natin yan, natatanggal yung maliliit. Ayan, no. Skwalang-skwala talaga. Bukol na bukol. Skwala lumpur, oh. Ah, pusay. Ayan. Perfect na, malinis na. Perfect skin. Okay na. At pag sumigaw ng halo, syempre kukuha na naman tayo ng Halo din. ng buhangin, syempre. Hawak mo na to. Tayo. Kunin natin yung sukat niya. Sige. Saan? Ilang sagad mo dun sa may post na yun, sa taas mo dito. Ka? Dun sa taas pa. Saan? Isa gilid lang ng Ka? poste. Yan? Taas mo konti. Hindi abot. Dikit mo na. Oo. Kunin lang natin yung Dali. Yan, dikit. sukat. 340. Klase ng 340. Kalahati ng 340. Kwentahin mo. Ha? 1... Ha? 170. Oo, 70. May na talaga ako sa math, huwag ako tanongin. Kunin natin yung 170. Ha? Kunin natin yung, i-date mo dun kundi. Oh. Dikit mo dun. 340. 340 kung natin yung Oo. 1. Yung gitna. 170 no? Ang galing. Yan na, para yung ating Yan ang gitna. bintana, Oh. sentro talaga sa gitna. Nakakatuwa. Hindi mo pa rin nakakalimutan talaga. Nakalimutan namin siya. Pero pala, susukatin mo yung buong pader, tapos kukunin mo yung gitna. Yung pinaka-sentro. Oh, pinaka-sentro. Tapos, yan na. Hawak mo. Oh. Kukunin natin yung Oh. tamang sukat ng bintana natin. Oh. So, ang bintana natin, ang laki niya ay Oh. 120. Oh. So, ang kalahati ng 120, 60. Oo. So, tatapat natin yung 60 diyan sa gitna na ginuhitan natin. Oo. Dini. Ah. Oh. Okay. Sorry. Pwede na yun. Oh. Wow. Yung 60 na yan. Oo. Kunin natin yung 120 din eh. Tapos ihagod mo yan diyan para. Gagawin ko na sana, pero wala na eh. Ayan na. Yan na yung sukat ng ating bintana. Ito. Oo, yan tsaka din eh. Ay, natanda mo, baka mo wala. Bako. Ore. Oo. Yan na. Yan ang sukat ng ating bintana, 120. Oo. Suhulugan natin siya mamaya. Para Oo. makuha natin yung kanyang tuwid na naman. Dami ko natutunan ah. Ayas. Ganun pala yun. Ganun lang yun. Ang dami ko natutunan ngayong umaga na ito mga kapalalig. Umagang-umaga pa lang inabusog ng aking utak sa kaalaman about sa pagkakanto. No? Mamaya wala na. Oo, mamaya wala. Basta wag nyo lang tatanungin ng ano, tungkol sa math kasi talagang mag-ano ako niyan. Tawag dito, maglo-loading. Hindi ko naman kailangan ulitin pa kung paano yung diskarte kasi narinig nyo naman po kanina, no? Nauna, susukatin nyo muna yung haba, tapos hanapin nyo yung gitna, kung ano yung sukat, tapos syempre lalagyan nyo ng pako. Tapos susukatin nyo yung haba ng bintana, tapos kung alin yung ano, kung ano yung sukat, hanapin mo rin yung gitna nun. Oh, ganun pala. Dami ko natutunan, ha.
Natapos ka na sa kuan, kumbaga, natapos ka na sa lawak, nakuha mo na yung kanyang lawak, kuha mo naman yung kanyang tuwid. Oo. Ang gayos. Ayun naman yung hulog. Para makuha mo yung tamang hulog. Oo. Tamang hulog. Ang hangin pa naman. Pag mahangin, sigurado pag hindi paling. Ahas yan. Ayun, dami ko talaga natutunan ngayong umaga na to. Puro kalokohan lang kasi alam ko eh. O ngayon, baka sa susunod, mason na rin ako. Pero ang tagal ko na nagbablog about sa gawa-gawa ng bahay. Hindi ko pa kabisado halos lahat yan. Pati talagang yung utak ko makakalimutin sa halos lahat ng bagay. Pati mga pangalan ng materialis na nakakalimutan ko. Kunyari may sinabi sa akin na kailangan bilhin. Ngayon naalala ko yan. Katulad nung bareta at saka yung cabra. Magkaiba pala yun. Mamaya malalaman ko na cabra pala yung tawag dun sa gusto kong gamitin. Maya-maya masasabi ko naman bareta. Kumbaga, siyempre, ito na yung aming pinakano ng trabaho. Kailangan mo talaga pagdating sa pan. Yun na, pag nakakita ka ng isang foreman o di kaya kuha ka rin ng kaunting diskarte doon para nadagdagan yung diskarte mo, hindi lang yung puro mo lang diskarte yung gagamitin mo. Oo, tama. Kailangan mo rin i-absorb yung ibang diskarte. Kailangan naman dyan, willing ka matuto. Mahirap kasi yung yung close-minded kung tawagin na gusto mo lang yung alam mo lang yung gagawin. Ayaw mong tumanggap ng kumbaga ng ibang paraan kasi feeling mo yung alam mo sapat na. Pero ang totoo hindi pa yon, no? Porket na sabihin na mason ka na, kahit may libur na nagturo sa iyo, minsan yung mga libur marunong rin yan, marunong din naman kaya maalam din. Rin, kumbaga, yung isipin mo rin. Kung maganda ba o na mas madali yung trabaho. Pag na mas madali kaysa doon sa iyong ginawa, hindi yung gawin mo para mas madali. Oo. Tungkol sa papalitada, dapat pala unahin mong pipitikan yung may mga tansi. Pag nakuha mo na yung pinakataas niya, di ba nakuha mo na, okay na. Pwede ka naman pumitik sa gitna. Tapos, pag medyo natuyo na yun, pwede mo nang kuhanin yung pagbinara mo, yung sukat ng taas doon sa pinakatansi. Tsaka mo ipapababa na ganun. So, dapat magkabilaan yun, no? Ito. Siyempre, ito, tama na yung sukat ng gilid na to. Ito yung harap na yan. Yung taas. Tapos, ito yung tansi. Ito yung una mong pipitikan. Pag napantay mo na yan, medyo matigas na, pwede ka na dito sa gitna. Para pag binara mo siya, yung bara, yung alam nyo na yung bakal, pag ginanon mo, may patungan na siya. May patungan na, may guide na. So, itong gitna, sasabay na siya ngayon. Tapos, yan ang mangyayari. Yung biyak na yan, tingnan mo, may biyak na siya. Umpisa pa lang, may biyak na siya. Yan ang dyan minadali. Masa pa siya, binuli mo na, kaya talaga yan. Mabiyak talaga yan. Dapat medyo tuyo na siya bago mo bulihin. Tingnan mo yun pa isa sa gitna. Oo nga. Yan kahapon ng hapon na yun. Oo, kasi parang magagabi na. Dahil kuhan magagabi na kaya. Pero wala naman maging problema yan. Minsan pag nakuhan, parang siya pag Pero naman yan pag pininturahan ng skim coat? Oo, hindi nakita yan. Hindi nakita. Pero yun ang mangyayari diyan pag minadali mo kung baga nabasa pa, pulihin mo na. Nagka-crack. Dapat medyo tuyo pa talaga. Okay, mamaya na natin na itutuloy ang lecture ngayong umaga na ito. Sapagkat hindi pa naliligo si Negs, kailangan niya muna magpabango at magpa-kondisyon. Okay? Wala pa si Kadede, maaga pa naman eh. Kasi nagpasabay tayo sa kanya ng itlog. Madalas naman umuwi si Kadede, kaya pag may kailangan dito na ipasabay, sa kanya ako na sinasabi. Ang hirap kasi mag-akyat-akyat. Tara. Tapos na maligo si Negs at si Utol, pawis na pawis sapagkat nagpapawis yan doon sa tinataniman niya. Nasa kondisyon na tol. Liligo ka niyan. Liligo pa siya. Nasa na tayo? Kakabit na natin yung kakabit na natin yung ating tansi dahil nahulugan na natin kanina, di ba? Ilagay na natin yung ating tansi. Yan. Pag hindi na ako magulagay ng tansi. Lalagyan ng tansi. Iko-connect na doon para diretso na. Hindi mo pala malilayoutan nga talaga, no? Mataas eh, dito sa likod. Paano yan? Unahin mo yung loob. Pwede, one side lang. Pwede naman. Pwede rin ba yun? One-sided? One-sided? Yeah. One-sided mo na siya. May matututunan na naman tayo kay Negs. Yeah. One-sided.
Ayun na, nahulugan na natin kanina, no? Nahulugan na. Kuha na natin kanina yung kanyang tuwid. Mm. So ngayon, Lipat. kukunin na naman natin yung kanyang kapal. Kapal ng ating palitada. Kumbaga yung pinakakanto natin. Mm. Anong sukat ng kanto? Susukat muna tayo simula dito sa kuan. Sa pader. Kahit mga 1 pulgada lang dahil yun din at puno hindi alanganin pala sobra pala pag puno dahil yan mga ano lang 2 centimeters lang 2 centimeter yan 2 centimeter tapos 2 centimeter din sa baba Dapat pantay na pantay 2 centimeter din yan. Pagsukat natin ng 2 centimeter doon na tayo yun ang kumbaga yun ang pinakakapal pinakakapal ng ating palitada. So kukuha naman tayo simula sa tansi tsaka din sa tansi ng hulog kuha din tayo kung ano yung kapal niya yan, di mga 2 cm din siya sukatin din natin dito sa baba ang kagaya nito wala siyang 2 cm so i-adjust natin siya paloob yun para makuha natin yung 2 cm niya yan, so, pati ito? Para saan to? di kay ari ang hulog na to. Oo. Ito yung pinakatuwid simula doon sa taas tuwid na yan. So dapat tutuwid din natin tong ating tansi para yung ating pinakapalitada pantay. Sukat din dito sa baba, okay. sukat din doon sa taas para parehas tingnan mo yung clearance ng kuha. Kasi hindi rin pantay yung ano ng hollow blocks. Oo. Tingnan mo yung pinaka ng kuan, pagitan ng pinakatansi pantay siya. Yan ibig sabihin pag pantay siya, nasa tamang hulog siya at yung palitada natin pantay din siya. Di ba? Tama? Tama. Galing mo. Alright. Galing mo. Siya. Okay. Dahil nakakuha na natin, doon naman nating sukatin simula din dito sa labas 5.5 inihap. Ano mangyayari? 5 inihap. Kung medyo makapal siya sa labas, pusod natin konti yung ating tansi din para makuha natin yung kumbaga parehas yung kanilang pantay. So ganito 5.5 dito yung 5.5 natin so parang makapal din yung sa labas 5.5 yan 5 ito yung karate nila ng kuan 6 yan. So gayaan, so para makapal din sa labas kaysa dito sa loob. So usod-usod tayo ng konti din para pantay sila parehas yung kanilang palitada. Alright. Okay, draw to the word. Ito yung mahirap kasi dapat mahaba yung iyong pasyensya. Yung medyo makapal. Kaya talaga matyaga ka dyan, no? Alright. Yun, so parang parehas na sila, di ba? May hindi naman yun sabihin natin na pantay talaga, wala pang ano dun sa kabila Yun, so medyo okay na siya. So sukatin na naman natin uli itong ating tansi tsaka kuan. Yun, so mga adjust mo na 1 cm. So adjust tayo ulit sa taas para pantay. 1 cm. Labas natin siya kaunti. Dahil ginalaw natin yung sa baba. Siyempre gagalawin mo rin yan. Gagalawin mo yan. Ano tayo? Sukat? Sukat mo sa pinaka-header ng ating bintana. Sa header. Ano? Yan. Yeah. Right. Next. Kabila pa. Kabila pa. Kabila. Ano, dito ko naman ipapantay. Doon na lang sa kuwan para isa na lang siya. Ay! Tapon! Sige na, okay lang. Hirap no? Ano patungan Ano yung tubig? Baba. Yan.
Yan. Ayos, okay na. Try. Okay na. Try natin mag-level sa baba. Ito, pantay yung ating pinaka, ano ng aking bintana kaysa dito sa baba. Sige. Baba tayo. Yes na. Yan. Hindi na. Tapos na. Huwag na natin lahat. Yung Hindi lang sa labas. napakalaking bagay na itong level house na to, no? Siya talaga yung ano, yung paraan para magpantay lahat ng bintana nyo, yung taas. Tapos yung Pagkagaya na yung mga nivel, sa ibabaw, sa level o. nivel bar, nivel hose, tapos hulog. Basta lahat ng level, may level, may importante. Ha? Dahil ito, pag nilagay tayo ng pako, Mm. ito yung ating pinakaguhit. Mm. Dapat, kung nasa taas yung ating guhit, ganyan yan. Mm. Pinakuha natin, digay yung guhit sa taas ng pako. Mm. Doon sa kabila, sa taas rin. Oo. Ito rin mangyayari dyan. Para pantay yung tanse. Ganito rin mangyayari dyan. Mm. Dahil kung andon, nasa taas, andito, nasa baba yung guhit, Nako, lakad na tagilid. yun, tagilid yun. Oo. Kaya dapat, yun ang mangyayari dyan. Kahit lebe, kung tawagin. Yun. Sana kahit papaano may mga natututunan kayo mga kapanalig, no, sa tinuturo sa atin ni Negs. Ayan. Kakaroon kayo ng idea kung paano mag-layout para maging pantay yung mga bintana. Naliligo na si Utol. Pakondisyon na si Utol, naliligo na. So, bali, kung maglalatag tayo ng ating pinakakuan, kasi dito na tayo kukuha ng ating pinaka. Oh, dapat pantayan. Dapat ito, yung tansi na to, tsaka ito magkapatong. Oh. Alam ko yan! Hirap talaga mag-layout. Talagang gugugol ka ng oras sa pag-layout pa lang. Tingnan mo dyan, kung dahil nakabukol. Oh, nakabukol. Labas mo konti yung ating tansi. Lalabas na konti. Time check lang mga kapanalig, 8:35 na po. At kami muna yung nagpapatuloy ni Negs doon sa paggawa kasi wala pa si si Kadedit. At si Kuya bumili muna ng semento doon sa boundary para tuloy-tuloy po yung gawa namin. Magre-ready lang ako ng semento. Halo. Dahil pwede na raw sabi ni Kanegs, no. Yan, salin puwersa muna kaming dalawa dito. Yeah. Woohoo. Salin puwersa. Walisin. Bawal humawa ang mga bato. Isang sakong buhangin lang naman yung kailangan natin na kunin doon at haluin. Dahil konti lang yung natira ditong semento. Pero sabi naman ni Nex, makakatapos na yun sa dalawang gilid ng bintana. Tama, Tol? Kaya simulan na natin. Hanggat maaga, walang mangyayari pag naghintayan pa tayo. Simulan na natin. Dad! Nandiyan na ang Daddy Oms! Aho. Nandiyan na ang Daddy! Pagkakipintahan niyo yung nasa taas, tutulo sa yero. Kaya na ang pag-asa natin si Daddy para mampisahan na natin ang pagbakbak. Mag-aalo muna tayo. Bigla ako sumigla. Nandito ang Daddy Oms. Okay. Yan. At Dad, kamusta ang Ang galing ng mga kinuha mo. Magaling gumawa. Oo. No? Pagka nag-report agad sa akin na okay na. Okay na. Nagkukampa ng kasunod. Hindi, sila rin yung kunin ko sa sahig eh. Pero kung 2x4 ang in-order, ano? Oo. Pero 2x3 kaya na yan.
Hindi naman ganun kapal yan kasi masinsin lang naman ang panahon. Kasi kung 2x4, sayang din yung kapraso presyo pa rin yun. Sa tubular ba yan, Dad? Yung isa sahig. Oo. Nakausap na ba kayo about sa yung sinabi ko sa kanila na estimate? Sinabi na sa inyo? Pero ang sabi, ilan? 7? O 7 ba? 7. Alam ba nilang dito lang sa side na to? Oo, pwede doon lang. Yung ba pinasukatan man doon? Pag ganun, tsaka pag ganito po. Pero parang po ng 7 dyan eh. Pero 2x3 pwede na yan. Yung 2x3. makapalang, oo. Yung makapalahati pa. Pero bago yun, unahin ko muna yung palitada muna siguro ng buong bahay, no, Dad? Oo, pati taas. kanina. Kasi gawa ng kailangan sa taas, yung pagsisinsi, kasi papalitadahan yan eh. Opo. Eh ang problema, pag yan inukita at pinalitadahan, mahirapan matigas masyado, magiging matrabaho. Mas maganda, masahigan agad hanggat ganyan pa. Hindi naman, malagyan na siya. Lagyan lang ng pinaka... Ito naman lang ang importante mapa na kasi ganyan eh. Hindi masyado dito kasi may sarong papangit kasi pag sinisid. Kailangan nakapoint siya. So, iniisip ko kasi mga kapalalig kung papalitadahan ko na ba yung labas o ito munang loob, tapos unahin ko muna yung second floor na tubular. Ano sa tingin mo, Dad? Mas una mo na yung sahig kasi finishing naman ang labas. Basta magbigyan mo lang ng isang taon, hindi ba yung magagatuloy? Ganun ba? Yun. Yun. So, tingnan muna natin kung magkano yung aabutin nung sahig. Tama naman si Daddy kasi kung magpapalitada, mas madali kung meron ng sahig, no? Dad, mas ikaw ang siyali sa trabaho kasi magkaandami kayo dyan. Opo. Ito naman, kung malalatagan mo ko yun kung paano magiging latag nila. Tsaka mukhang saglitan lang gawin nila yan, no? Oo, mas madali yun. Oo. Mas madali. Siyempre kung plywood, ano ba ikaw kung plywood? Opo. Yan, nakapag-usap na kami ni Daddy. Estimate na lang ulit kung magkano abutin. Change plan! So, hindi ko pala muna papalitadahan muna yung labas. Unahin ko muna yung panggagastos ko sa pangpalitada sa labas, ipanggagastos ko muna sa pang second floor. No? Yeah. Ayan nga, yung binabanggit ni Daddy. Ano yan, Dad? Yun yan, pag napalitadahan kung isusuksok yan dyan, maaari siguro tama yan kasi kung ang banat nila puro pag ganyan, okay. Dito sila sisinsid. Yan pag ano yan, kasi puro pag ano yan eh. Yan ang magiging kwan dyan nila. Okay. So ipapatigil ko muna pagpapalitada muna dito sa labas. Sa loob? Sa loob. Pwede pala dito sa part na to. Sa baba lang, wala akong problema sa baba. Huwag lang sa taas. Sa taas kasi pag may kwan na siya, okay, ito pwede na. Mas may pa ito na. Kasi wala naman... dito muna sa baba magpapalitada. Wala okay. naman kasi sa kwan eh. Pag yan nakuha na, edi may side na, di madali na sila, maluwa na. Okay po. Maluwa na sila. Alright. Dito. Switch ng ilaw. Kasi kung sliding ka pa gano'n, Oo. kailangan laging, mapagay doon doon sa yung bahay. Sa Bukana? Sa Bukana. Oo, wala yung ilaw sa Pagkaba mo naroon sa likod. Oo. Ito siguradong dito na to. Dito. Tapos, doon para dito. Tapos sa loob ng kwarto. Tapos, TV dito. TV. Dito. Diyan na. Outlet dyan sa main road. Tapos dito. Siyempre vlogger, ito yung marami rito. Oo. Maraming outlet para kanya-kanya saksakan sila dyan. Oo. Ayan, dito na si Daddy. Marami yan eh. Alam niya na yan kung saan nilalagay yan. Ito medyo mahaba-haba ang sinsin dito. Diretso yung pag ganun. Opo. Kasi gawa ng ilaw nito. Hanggang sa taas. Wala kasi. Wala naman itong taas eh. Oo. Wala kang pagpapagawakan dyan. Dito talaga diretso. Para yung sa ilaw ng kisame masama. Sa ilaw. Let's go! Kapag nag-aano ako, si Daddy lumilibot na para malaman na kung anong gagawin.
Yada! Let's go! May natira pintura. Parang wala na po. Kasi dapat pinintahan na rin yan. Siguradong gamitin yan. Yan yung magagamit ulit. Mga kapanalig, lalo akong naging excited sa kalabasan na itong kwarto ko kasi si Daddy, kaya ko nito. Kaya. Kasi si Daddy merong sinadjust na talaga namang napakaganda para dito sa kwarto. Kasi sabi niya, maglagay daw ng pinaka-terrace dito kasi sayang yung bintana ko dito sa kwarto. Alam niyo ang gagawin? Akala ko, una umayaw ko kasi sabi ko bibigat. Akala ko, ang ilalagay, semento. Maglalagay kami ng bakal dito, di ba? Ang sabi ni Daddy, papasobrahan na dito ng kaunti. Lulusot na lalampas. Oo. Makakapang siya dyan. Oo. Mas matibay siya. Hindi siya mababal. Itong ganun pati ilalagay ito. Oo. Magpapasobra kami dyan. So, ayun yung magiging pinaka-terrace. Ayun ang makikita. Oo nga, no. Galing mo, Dad, ah. Ay, kita mo pinadyan. Oo. Mga ganong kahaba po yung pasobra? Hindi. Tama lang sa bulagan. Mga 90 lang yun. 90 lang? Mga isang metro. Huwag mo yung malaki pang kwan lang. Kasya lang yung isang tao, ganun? Hindi naman. Mga dalawa. Kahit kayo ilang, kaya naman ako. Hindi mo bibigay yun. Di ba magkakaroon pa tayo ng terrace? So magiging siya, sliding din to, bukasan. Hindi makukuha. Di ba balak mo sliding to? Oo. Gagastos ka ng salamin lang. Kung pinto lang. Galing ni Daddy. At least, kita mo. Ipapantay na natin sa hangganan. Ito kung isang metro yan, mga 90 lang. Okay na yan. Malaking bagay na yun. 90. Sige. Malaki na yan. Alright. So papasobrahan na namin order ng bakal para mangyari yun. Thank you, Dada. Yun din lang, konti rin lang. Ganun ba? Kasi magriritaso Ay, okay. Ito, Para hindi na puputol, didiretso na dito sa labas. Kasi mahaba rin naman diretso na gano'n. Oo. Lampasan na siya. Oo nga. Kaysa yung puputulin nilang gano'n, didagdagan na nila. Tama. Kasi 7 meters to, size lang naman ng kwan. Okay na yun dyan. Ilampas natin dyan. Di ba pwedeng ipantay na natin? Para malaki-laki? Pantay yan. Finishing. Dito? Pantay siya. Okay. Pantay siya. Oo nga, ganda. Kasi 90 ang galawan. Siyempre ang kwan niya, ano ba lang naman yung gist na lalampas. Siyempre yun ang pinaka-ganito. Ang sarap magkape sa umaga no? Lalabas ka dito sa terrace. Parang hindi masayang gastos mo sa sliding. Kasi kesa tapyasin nila, diretso na sa labas. Diretso na natin. Okay, thank you, Dad, ha. Natuwa ako dun. Iba talaga pag nandito ang Daddy. May mga suggestion na maganda. Papakita ko sa inyo, ha. Kung saan lalawit. Tara, dito sa baba. Ang galing-galing! Na-excite tuloy ako dito. Diyan lalawit yun mga kapanalig. Maglalawit ng pinaka-terrace. Bakal lang, bakal. Diba? Tapos ipinturahan na lang natin na maayos para hindi kalawangin. Ano sa ignon, Dad? Bakal din. Parang pwede rin bakal na lang din. Nasasapin na, no? Oo. Okay. Order na ako ulit ng tubular mga kapanalig para magawa na yung terrace na yun. Sabi ko sa inyo may mga madadagdag pa hanggat hindi pa tapos tong bahay baka may suggestion ka pa, Dad, na maganda. Baka may suggestion ka pa na maganda. Cable car pa papunta sa kapila? Yan na si Utol. Kamusta ka dyan, Tol? Okay ka pa ba? Basic na basic. Natapos nyo na rin yung maghapon. Hinintay lang natin si Utol. At si Daddy nandun na sa taas. Nag-iisip pa ng may dadagdag. Ay! Nandiyan na! Nandiyan na! Ay, salamat! Tara, Tol, salamat ha. Isa kang bayani. Dad, kain muna tayo. Nandiyan na si Utol.
Nagpabili na ako ng ready to eat na pagkain eh. Para kakain na lang tayo. Ano binili mo tol? Pagkain? Yung paborito mo. Ah, goto? Yes! Salamat tol ah. Nakabili ka? Sementa. Wala pa rin si Kadede hanggang ngayon. Woo! Yo! Tapos na kami kumain at napakasarap talaga ng dala ni Utol na goto. Oh, ang oras natin ngayon ay 10:27 mga kapanalig. Magpapahinga lang kami saglit at lalarga na naman tayo doon sa trabaho. Pero magpapaalam muna ako sa vlog natin ngayon mga kapanalig dahil sobrang haba na, no. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay. At yan, sana hanggang uli, hanggang matapos tong bahay magstay kayo, no, dahil marami pa talaga madadagdag to. At na-excite talaga ako dun sa suggestion ni Daddy Oms na magkakaroon nga ng terrace doon at kitang-kita yung bundok. So hintay na lang natin yan pagka-order namin ng mga materyales para magawa na yun. Hanggang dito na lang mga kapanalig. I love you all. Lagi kayong mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.